Sabi po kasi, iniaral sa panahon ni kapatid na Perez, ang pagsamba po natin ay unang araw ng Sanlinggo. Ngayon, naging malaking katanungan po sa akin unang-una pagdating po sa araw ng pagsamba, sapagkat kayo po ay sumasamba paglubog ng araw Sabado. Di po ba't ang unang araw, yun naman po ay naitanong ko na sa inyo at nasagot naman po, bilang ito po yung tinatanong ko sa inyo para po sa kapakinabangan po ng mga nakikinig. Yung pong unang araw ng Sanlinggo. Ay, alam mo, yung unang araw na Sanlinggo, at saka yung pagsamba, wala gusto kong bigyan ka ng mas malawak na pananaw sa salitang pagsamba, no? Ang pagsamba sa Biblia, walang araw. Walang araw. Tandaan mo yun. Ano ba ang kahulugan sa Biblia ng salitang pagsamba? Basahin natin sa 12:1 ng Roma. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ang pagsamba, iharap ang wika ninyo, ang inyong mga katawan, na isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ang pagsamba yung paghaharap ng sarili sa Diyos bilang hain. Ano ibig sabihin? Paano mong ihahain sa Diyos ang iyong sarili? How do you offer to God yourself as a sacrifice? Paano ba ibig sabihin nun? Doon din sa Roma 6. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Ang paghahandog pala sa sarili sa Diyos, ihandog mo yung sarili mo na maging pinakakasangkapan ka ng katwirang sa Diyos. Halimbawa, nasa daan ka, naglalakad ka, nakakita ka ng isang matandang nahihirapan tumawid. Ihandog mo na yung sarili mo na maging kasangkapan ka ng katwiran. Alalayan mo yung matanda, makatawid. Pagsamba yun sa Diyos. Halimbawa, meron ka nakitang isang pulubi, nagugutom. Hindi ba ang utos ng Diyos pakainin mo yung kaaway? Pag nauuhaw, pakanin mo, o painumin mo, pag nagugutom, pakanin mo. Yun hindi kaaway yun eh. Pulubi yun eh. Doon sa oras na nagugutom, abutan mo ng makakain. Pagsamba sa Diyos yun. Yung paggawa mo ng katwiran sa kapwa, pagsamba yun sa Diyos. Kahit na nasa eskwela ka, ang ginagawa mo ay pinakakasangkapan ka ng katwiran ng Diyos. Halimbawa, may nag-aaway, magpapatayan, inawat mo. Pinaliwanagan mo, naawat mo. Kasangkapan ka ng katwiran ng Diyos noon. Sa tiyempo na yun, nakakasamba ka sa Diyos. Ano mang gagawin mong katwiran ng Diyos, pagsamba sa Diyos yun eh. Hindi pinag-uusapan ng araw doon sa pagsamba. Dahil Lunes, Martes, Miyerkules, hanggang buong isang linggo, pwede ka naman pakasangkapan sa katwiran ng Diyos eh. Na siyang katampatang pagsamba. Kaya walang araw doon. Ngayon, ang may araw sa Biblia, yung pagkakatipon. Hindi naman sinabing pagsamba yun eh. Pagkakatipon yun. Bahagi yun ng pagsamba, yung pagkakatipon. Pero hindi yun ang pagsamba. Ano sabi sa Biblia? Sa 10:25 ng Ebreo. Pakinggan mo kapatid. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Ayun. Utos yun, huwag papabayaan ng pagkakatipon gaya ng ugali ng iba. Kundi mag-aralan sa isa't isa. Ayun. Ang layon pala ng pagkakatipoy pag-aaralan. Ano? Kaya nag-utos ang Diyos sa mga Kristiyano na magkatipon. Let us not forsake the gathering of ourselves together. Huwag nating iiwanan yung pagtitipon-tipon natin para makapag-aralan tayo. Parang ganito. Ngayon, yung bang mga unang Kristiyano nung nagkakatipon, namimili ng araw? Pakinggan mo kapatid ha. Sa Gawa, ganito ating mababasa. At araw-araw ay sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa mga pananalangin. Ayun. Araw-araw nagkakatipon sila sa templo eh. Nananalangin, nananatiling matibay sa mga turo ng mga apostol. Kaya
Yung pagtitipon, araw-araw pwedeng gawin yun eh. Araw-araw pwede. Ginawa nga ng mga unang Kristiyano eh. Kaya lang naman araw-araw sila noon, kasi alam nila malapit nang matapos ang panahon nila, magkakagera sa Jerusalem. Kaya sabi, lalo na kung inyong nalamalas, malapit na ang araw, ginawa nila nga yung malapit na araw, araw-araw na sila nagkatipon. Sa ating panahon naman, pag na araw-araw na lang tayo magkakatipon, hindi ka na makakapaghanap buhay. Kaya nagtakda ang pangangasiwa ni kapatid na Perez ng pagkakatipong batay sa Biblia. At ang ginagamit namin batayan dyan, yung pagkakatipon na ginawa ng mga apostol, na sila nagkakatipon ng unang araw ng Sanlinggo. Ito ang batayan doon, 20. At ng unang araw ng Sanlinggo, nang kami nangagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kaniyang pananalita hanggang sa hating gabi. Yan. Nung nagkakatipon ng wika kami, ng unang araw ng Sanlinggo, nangaral si Pablo, tumagal hanggang hating gabi. Hating gabi ng unang araw ng Sanlinggo. Tapos, nung mahulog si Eutico, binuhay ni Pablo, kung nabasa mo yun, Tapos tumagal pa hanggang umaga. Nag-anap yun unang araw ng Sanlinggo. Kung ito linggo, nakagaya ng linggong alam natin ngayon, nag-umpisa ng umaga ng pagsamba halimbawa, o kaya alas 3 ng hapon, kagaya nung alam ninyo, tumagal ng hating gabi, linggo pa ba yun pagdating ng hating gabi? Hindi na, di ba? Sa reckoning natin ngayon sa tao, dapat Lunes na yon. Inumaga pa sila. Pwede lalo ng Lunes yun. Pero ang sabi ni San Lucas, nung isulat niya yung talata, naganap yung lahat na yon ng unang araw ng Sanlinggo. Yung hinating gabi hanggang inumaga pa, naganap yon unang araw sa Sanlinggo. Ano ibig sabihin nun? Na-contain yun lahat ng pangyayari na yon sa unang araw ng Sanlinggo. Saan nag-umpisa yon? Kung nag-umpisa yon ng linggo ng hapon o linggo ng umaga, pag humating gabi, Lunes na. Sa reckoning ng tao. Imposible. Kaya ito, naganap ito. Alam mo kung kailan naganap ito? Kung babasahin mo ito dito sa mga mas reliable na salin ng Biblia, dito sa Gawa 27, ang hawak ko yung isang Biblia na may 26 na salin. The Bible in 26 translations sa Griego at saka sa English. Ang sabi dito, doon sa ginagamit natin talatang 20 at versikulo 7, upon the first day of the week, nang kami nagkakatipon. Upon the first day of the week. Tapos, doon sa isang salin, when the new week began. Doon sa isang salin, on the Saturday night, mabasa mo, ng gabi ng Sabado. Alam nyo kasi, yung gabi ng Sabado, linggo na yon. Sa reckoning ng mga Hudyo, linggo na ang Sabado ng gabi. Kasi sila nagkakatipon sila ng Sabat. Mag-uumpisa silang mangili ng Sabat, Biyernes ng paglubog ng araw, tapos matatapos yon Sabado ng paglubog ng araw. Kasi ang umpisa ng araw sa mga Hudyo, yung paglubog ng araw. Halimbawa, kaninang lumubog ang araw alas 6, di ba ngayon Huwebes? Kaninang lumubog ang araw ng alas 6, Biyernes na yan. Ngayon Biyernes na sa reckoning ng mga Hudyo. Dahil lumubog na ang araw. Natapos na ang isang araw, paglubog niya. Kaya sa Biblia po, nag-uumpisa ang araw sa paglubog ng isang araw. Kaya matatapos ang Huwebes ng hapon, paglubog ng araw, mag-uumpisa naman ang Biyernes, hapon din kapag kalubog ng araw ng Huwebes. Pakinggan nyo sa Biblia kung paano nag-uumpisa ang araw. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at tinawag niya ang kadiliman na gabi, at nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Saan nag-uumpisa ang araw?